Inaalala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik sa ating Panginoong Hesukristo. Ginagawa niyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo dahil hindi lang sa salita kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam ninyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami. Ginawa namin ito para sa kabutihan ninyo. Tinularan niyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon dahil tinanggap niyo ang salita ng Diyos kahit dumanas kayo ng hirap. Ganoon pa man, tinanggap niyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya. Sapagkat mula sa inyo, lumalaganap ang mensahe ng Panginoon. Hindi lang sa Macedonia at Akaya na balitaan ang pananampalataya niyo sa Diyos, kundi sa lahat ng lugar. Kaya hindi na namin kailangang banggitin pa sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya ninyo, sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap at kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit. At walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Yan po mga kapatid, ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Salonika, unang kabanata, mula versikulo 1 hanggang 10. So, sana po sa pagbabasa ko ay mayroon po kayong naunawaan at akin pong i-share ang aking naunawaan po mga kapatid ko po kay Kristo, na tama nga talaga mga kapatid na ayon kay Pablo, naligtas tayo dahil sa pananampalataya, dahil sa ating pananampalataya. Ito ay biyaya ng Diyos, hindi sa sarili po natin at hindi sa sarili nating gawa. Kaya sinabi niya dito mga kapatid, sa pangatlong versikulo, sabi niya, Thessalonia chapter 1 verse 3, nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. O di ba? So ngayon mga kapatid, itong sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang sabi, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. O di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Nang tayo ay sumampalataya kay Kristo, hindi sa mabuti ninyong gawa.
Dahil itinuturo po sa atin gumawa tayo ng mabuti para mapunta tayo sa langit, 'di ba? Nung maliit ako, yan po yung itinuro sa akin at yan po ang nakatanim sa aking isipan. Kaya gumagawa po ako ng mabuti. Nagbibigay po ako sa mga taong humingi ng tulong. Ayoko pong manira ng tao. Yun po yung mga ginagawa ko. So, akala ko 'pag gumawa na ako ng gano'n ay mapalangit na ako. Ngunit kahit gumawa ako ng gano'n mga kaibigan, meron pang mas karumal-dumal akong ginawa kasi nung lumalaki na ako, natuto na ako sa mga bisyo, eh. Pero akala ko yung mga ginawa kong mabuti ay tama na yun, pero hindi pa pala kasi marami din akong mga kasalanan, 'no, may mga bisyo na yung bisyo na nakalagay dito, yun din po ay kasalanan, bawal nga maglalasing, 'di ba? Hindi nga puwedeng magsugal, ayaw ng Diyos yun kaya yun mga gawain ko. Pero tumutulong ako 'no, ayaw kong manira ng tao. Kaya ang sabi dito mga kaibigan sa unang Tesalonica na ang mabuti nating gawa, iyon ay bunga ng dahil tayo ay sumampalataya kay Kristo. Hindi po gumawa tayo ng mabuti para maligtas tayo or mapunta tayo sa langit, hindi po yun. Kaya ngayon mga kaibigan, ang atin pong pagtuunan ng pansin na kailangan po nating sumampalataya kay Kristo Jesus na siya lang at walang ibang makapagligtas sa atin, makapagwala ng ating mga kasalanan, makapagpatawad ng ating mga kasalanan o linis ng ating maruming pag-iisip, masamang naka-ano sa puso natin 'no, yung mga galit, mga inggit. Siya lang makapag-aalis nun. Siyempre with work natin, kasama sa ating work dahil may faith na tayo sa kanya. Yun po ang tamang pagsunod mga kaibigan, na meron tayong ginawang mabuti dahil nagbubunga na yung pananampalataya natin kay Kristo Jesus. 'Di ba sinabi nga sa Santiago, anong kabuluhan ng pananampalataya kung walang gawa, 'di ba? Tapos sabi, "Pakita ko sa inyo ang aking mabuting gawa dahil sa aking pananampalataya." Yun. Kaya kailangan talaga natin sumampalataya dahil kung mayroon po tayong yung totoong pagsampalataya kay Kristo Jesus, masunod po natin siya mga kaibigan. Maiwasan po natin ang paggawa ng masama. Kung totoong connected po talaga yung puso at isipan natin sa Kanya, yung maranasan mo po yung pag-ibig niya, hindi puwedeng hindi mo siya masunod mga kaibigan. At dahil 'no, tayo din kailangan talaga natin tanggapin ang magandang balita. Sabi dito, dahil tinanggap niyo ang magandang balita. Kung alam po ninyo kung sino yung magandang balita, si Kristo po yun, si Jesus Christ po yung magandang balita. Yun po yung sinabi, dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo, dumating ito sa inyo, hindi lang sa salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. 'Di ba, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakarinig kahit saan kayong lugar at meron kayong naririnig na taong nagsasalita sa salita ng magandang balita, hindi po yan coincidence kundi talagang God wants you to hear Him. Kaya gumagamit siya ng mga tao para po ikalat yung kanyang mga balita. Hindi po yan yung bang pagkakataon lang, hindi po. Talagang mananiniwala ako na ang Diyos kumikilos kahit saang dako. Lalo na 'pag ikaw ay gusto niyang mapalapit sa Kanya, maririnig mo yan mga kaibigan at minsan nagkakaroon ka ng desire na gusto mo siyang parang kulang na may hinahanap ka, ang Diyos na yan kinakapa na yung puso mo at isipan. Kaya
gusto mo ng meron ka ng ano sa puso mo na parang gusto mong marinig siya, makita siya, mga gano'n mga kaibigan, maramdaman mo yung mga ganyan. Kaya huwag mong ignorin mga kaibigan. Anuhin mo, yung tugunan mo yan, yung desire na yan. Dahil ang Diyos na yan ang umaano sa'yo, tumatawag na minsan sa sobrang busy ng tao, hindi nila pinapansin. Mapapansin na lang pag meron ng, halimbawa, meron ng problemang malaki. Doon na, di ba, tatawag na sa Panginoon, umiiyak sa problema. Hindi umiiyak dahil naaalala na makasalanan ng tao, kundi puro problema na walang makakatulong, hindi matutulungan ng tao, doon tumatawag sa Panginoon, di ba? Kaya, kaya mga kaibigan, tanggapin natin ang salita ng Diyos. So dito na po ako sa pangalawang kabanata, mula unang bersikulo hanggang 19. Ang sabi, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi na sayang ang pagpunta namin diyan sa inyo. Alam niyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Pilipos bago pa man kami dumating diyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas na ipangaral ang magandang balita sa inyo. Kahit na maraming hadlang, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o balak naman din lang. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos, ang kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Pakinggan niyo pong mabuti mga kaibigan. Alam niyo na rin na hindi namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita. Sa pangangaral namin at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinahangad ang papuri ninyo o ng sinuman. Kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na matatandaan niyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami, habang ipinangaral namin ang magandang balita ng Diyos. Araw-gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyong mga mananampalataya ay tapat, matuwid at walang kapintasan. Alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinapayuhan at hinihikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Lagi rin kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin niyo ang pangangaral namin, tinanggap niyo rin hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilo sa buhay ninyong mga sumampalataya. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din ng nangyayari
sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na kay Kristo Jesus. Kung anong paghihirap ang dinaranas niyo sa kamay ng mga kababayan niyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng kapwa nila Hudyo. Silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Jesus. At sa mga propeta noon, sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila, at maging ang lahat ng tao'y kinakalaban nila. Hinahadlangan nila ang pangangaral namin sa salita ng Diyos sa mga hindi Hudyo, na siyang ikaliligtas ng mga ito. Dahil dito umaabot na sa sukdulan ang mga kasalanan nila at hahatulan na sila ng Diyos. Mga kaibigan, ito po ang pangalawang kabanata na sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Salonika. Mga kaibigan, nakakalungkot po lalo na dito sa talata na sinabi ni Pablo mula sa pangalawang kabanata ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Salonika, versikulo 15, mga kaibigan, ang sabi dito, silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Mga Hudyo. Klaro po mga kaibigan kung sino po yung pumatay kay Jesus Christ sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Yan. Sino ba yung mga Hudyo na nakasaad dito sa Biblia, mga kaibigan? Ito yung mga Hudyo na actually, yung the apple of the eyes of God ay mga Hudyo, di ba? Itong mga Hudyo. Ngunit, bakit sila pa mismo ang nagpapapatay? Kasi Hudyo itong mga Pariseo, mga Hudyo yan, mga kaibigan Ito yun sila ang nagpapatay, kung ating malalaman po doon sa aklat ng Matthew, Luke, and Mark. Mababasa po natin kung sino po yung pumatay kay Jesus Christ. At kasama na po yung mga pari. Yun nga, yung Sadducees, scribes. Hindi po yan sila isang grupo. Magkaiba-ibang grupo po yan sila, mga kaibigan. Itong Pariseo, elders, scribes, and Sadduceo, magkaiba-ibang grupo po yan sila. Pero nagkaisa po sila sa layunin na patayin si Jesus Christ. Kaya yung history noon pa, yung sa pagpatay kay Jesus Christ ay hindi man yung klaro ang pagkasaad, pero kung maunawaan nyo po yung mga sinasabi dito sa Bible, malalaman nyo pa rin hanggang ngayon kung sino po yung mga connection na yun. Alamin nyo po yun kung ano po yung ginawa ng mga Pariseo, yung mga Sadduceo, ano po yan noong unang panahon. And then yung mga elders, kung ano po yung unang panahon. At hanggang ngayon, kung ano po yung ginawa nila. Kasi hindi po yun na iba. Parihas lang po. At dahil malaman nyo yun, malalaman nyo kung sino-sino yung mga pumapatay kay Jesus Christ. Kaya, ang pagsasalita kay Jesus Christ po, mga kaibigan, marami pong against. Marami po, lalo na po doon sa mga bansa na
hindi Christian. Bakit nangyayari ito mga kaibigan? Sa pangunawa ko po, no? Meron talagang behind diyan sa mga pangyayari na yan. Bakit mga reliyon sa reliyon nag-aaway sila? At Christian lang. Christian and minsan Kristiyano to Kristiyano din nag-aaway-away. Christian, iba-ibang sekta, nag-aaway-away. No? That is the work of spirit. Bad spirit and good spirit. Nag-aaway-away po, hindi po nagkakaisa. Dahil kung atin pong unawaing mabuti, merong Diyos na merong Diyos-Diyosan or Diyos ng mundo na gustong yung maghari, gustong yung bang abutin yung pinaka-Diyos, 'di ba? Or hindi naman niya mapapantayan, gusto niyang abutin, 'di ba? Kung maalala niyo po yung si Satanas. Kung paano niya tinempt si Jesus Christ, 'di ba? Nagpakilala siyang Diyos. Pero hindi siya ang Diyos ng nag-create ng mundo at langit, ha? Tandaan niyo po, si Satanas ay siya mismo sa sarili niya ay nagpakilalang Diyos siya. May kapangyarihan siya. Pero ang kapangyarihan niya ay hindi mula sa kanya, kundi mula pa rin sa Diyos. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, hindi niya makayanan kung ano ang kapangyarihan ng ating Diyos dahil siya ay under pa rin ng Diyos, pero gusto niyang abutin or gusto niyang mas maging kapangyarihan siya. Kaya gusto niyang higitan. Dahil hindi niya mahigitan, ang ginawa niya ay kumokontra siya sa mabuti. Masama yung kanyang gawain. Kaya yung mga tao na bulag sa katotohanan ay kanyang mahihikayat. Lalo na yung mga taong ang iniisip ay makamundo, gustong yumaman, gustong makamit ang ganito, yung mga makalaman na tao. Natural person, madaling maano ng Diyos ng mundong ito. Ang Diyos ng mundong ito ay si Satanas. Si Jesus Christ ay Diyos ng lahat. Sa Kanya, under pa rin niya si Satanas. Kung atin talagang unawain. Pero don't discriminate or the power of Satan. Kasi nga, mayroon nga siyang power. Pero ang power niya is bad, evil spirit. Bad power po, mga kaibigan. Ano? Kaya dito sa mundong ito, mayroong bad and good. Ang masama ay nananakit po. Sino ang mga sinasaktan? Yung mga mabubuti. No? Minsan, may mga taong masasama ay napasama or nahuhulog din sila dahil sa kanilang kasamaan. So, sila po ay natrap sa kanilang sariling patibog sa kanila dahil sa kasamaan nila, sila po ay nahulog sa kanilang kasamaan. Pero yung mga mabubuti, hindi po. Kung gumagawa po tayo ng mabuti, continue po yon.
Ngunit may mga masasamang tao lang nasasaktan yung mabuti, yun po yung ano doon mga kaibigan ano. But in this world, accept the truth kasi yan po ang katotohanan din. Yung mga masasamang tao ay nananakit talaga. Ang mabubuting tao hindi po yan nananakit, tandaan po natin. Ngayon kung ikaw, alam mo yung katotohanan doon sa masama at mabuti, pipili ka kaya nga sinabing may free choice tayo 'di ba? Binigyan naman tayo ng choice, eh. Pero hindi tayo binigyan ng choice na gumawa ng masama 'no? Actually ang totoo niyan, pero nasa sa'yo kung piliin mo yon magpakasama ka. Kasi may mga iba-ibang paraan talaga. Gusto mong maging mayaman, ito gumawa ka ng masama, 'di ba may gano'n? Kung wala kang patience, wala kang paghihintay sa biyaya ng Diyos, sa blessing niya, gagawa ka ng masama kasi gusto mo kaagad na umangat. Kung hindi mo alam ay ang hantungan nun sa impyerno. Meron akong mga ano mga kaibigan ba, 'to kuwento ano, sa mga base sa mga nakikita ko po, may mga tao na ang ganda po ng mga talento nila, totoong nakaka 'pag kumakanta lalo pa sa kanta 'no, parang angel voice, 'pag kumanta sila talagang yung tao gusto-gustong marinig yung mga kanta niya kaya dami niyang mga fans, mga ano. And then may mga influencer, mga mayayaman, kukunin niya ito maging ano, kasi maganda yung talent niya 'di ba, at maraming pera sila makukumkum 'pag gagamitin nila ang taong ito. Mabuti sana kung magandang, mabait na influencer, mabuting tao, may takot sa Diyos, mapapabuti yung kalagayan mo. Pero kung masama mga kaibigan, gagamitin ka, may contract yan, eh. Dahil sa maganda yung boses mo, 'di gagamitin tapos gagawin ka nilang sunod-sunuran. Ito yung contract, kung ano yung gusto namin, ito yung gawin mo. At ganitong halaga, masyadong ano, nakakaengganyo yung halaga. Ngayon kung kakagatin dahil malaki nga yung halaga, pero mapapasama, 'di ba? Kagaya na lang natin, i-example na lang natin yung nangyari po kay Michael Jackson. Ang ganda po talaga ng boses niya 'di ba nung bata pa lang siya at, ginagawa na siyang Diyos dahil ina-idol siya, eh. Dami niyang mga fans. At dahil doon parang hindi na na-satisfied yung kanyang kaluluwa. So nag-change siya ng kanyang appearance. At tingnan niyo po nung una okey, hanggang papangit ng papangit yung appearance niya 'no. Wala na siya dito sa mundong ito pero yun po ang gusto kong halimbawa. Walang makikita natin doon na wala yung satisfaction niya doon. Kahit na ang dami na niyang pera, kaya na niyang bilhin ang lahat dahil nga sa kanyang mga nakamit 'no, na mga blessings, dami niyang fans, 'di ba? Pero walang satisfaction doon dahil hindi siya nakuntento sa kanyang mukha na ibinigay ng Diyos. Binago niya hanggang sa nasira ito. So isa po 'yan sa mga halimbawa mga kaibigan, hindi lang 'yan, marami po makikita po natin. Marami po mga kaibigan na nung una ang ganda ng mga kanta nila hanggang pasama ng pasama yung mga kanta.